Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating Bagyong Jenny sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan yung sentro ni Bagyong Jenny sa layo 835 kilometers silangan ng gitnang Luzon. Bahagya pa ito lumakas at isa pa rin itong tropical storm category na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 85 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Patuloy itong gumagalaw pahilagang tanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At makikita dito sa ating latest satellite images na yung trough o buntot ng nasabing bagyo ay kasalukuyang dudulot ng makalat-kalat na pag-ulan, pakulo at pagkilat sa silangang bahagi ng ating bansa. Samantala, sa areas naman ng Southern Luzon, nalalabing bahagi ng Visayas at Western section ng Mindanao, ito namang southwest monsoon hanging habagat ang magdudulot ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan. Ano nga bang magiging galaw at lakas nitong si Jenny sa mga susunod na araw? So simula ngayong araw hanggang bukas, magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw nitong si Bagyong Jenny at pagsapit ng Tuesday magiging generally pa-west-northwestward yung pagdalaw nito. Makikita natin dito sa ating trap at pagsapit ng Wednesday ay magiging generally westward or pakanluran yung trap ng nasabing bagyo. From Wednesday evening, so sa gabi ng Miyerkules hanggang sa umaga ng Huwebes, ay magpapass over ito sa Bashi Channel. Ito yung area na pagitan ng Southern Taiwan at ng Batanes Island. At makikita rin natin dito sa ating trap na sakop ng ating confidence cone itong ilang areas ng extreme northern Luzon. So hindi pa natin tinatagal yung tsansa ng landfall. Ito yung direktang pagtama sa lupa or close approach. Ito naman yung bahagyang paglapit sa ating kalupaan sa ilang areas ng extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Magpapatuloy yung paglakas o pag-intensify nitong si Jenny sa mga susunod na araw, and within the day, posible na itong lumakas pa or makamit nito ang severe tropical storm category. And sa patuloy nitong paglakas, makikita natin dito sa itak ng bagyo, posible itong maging isang darap na typhoon bukas ng gabi or sa within the next days or tomorrow evening or on Tuesday. At ano nga ba ang magiging epekto nitong si Bagyong Jenny sa ating bansa? In terms of heavy rainfall or yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng bagyo, posible tayong makaranas ng malalakas sa pag-ulan sa ilang areas ng Northern Luzon, particular na sa Batanes, Bubuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte starting Wednesday or Thursday next week. And in addition sa mga direktang pag-ulan na dala na rain bands nitong si Bagyong Jenny, ito namang southwest monsoon hanging habagat na pinapairal ng nasabing bagyo ay magdudulot rin ng heavy rainfall or malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Starting tomorrow, makakaransa tayo ng moderate to heavy with the times intense winds sa bahagi ng Palawan at pagsapit ng Tuesday ay bahagyang tataas yung axis ng ating southwest monsoon. So itong areas ng northern Palawan kasama na dyan ang Talamian at Poyo Islands, pati na rin at ang Occidental Mindoro, makakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan. So ngayon pa lamang nakakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa, itong eastern section ng Luzon, southern Luzon, Visayas at western section ng Mindanao. Kaya patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha or pagguho ng lupa sa mga susunod na araw na dala nitong si Bagyong Jenny at itong southwest monsoon na pinapairal nito. Sa mga malalakas naman na hangin o yung severe winds sa dala ng bagyo, sa ngayon wala pa naman nakataas sa tropical cyclone wind signals anumang bahagi ng ating bansa, ngunit posible tayong mag-issue ng wind signal sa mga areas ng extreme northern Luzon mamayang gabi or bukas in anticipation ito sa mga malalakas na hangin na dala ng papalapit na bagyo. Posible tayong mag-issue ng wind signal ng mas maaga kung may significant changes sa ating forecast scenario. And in terms naman sa mga malalakas na hangin na dala ng habagat, makakaranas tayo ng gusty conditions especially sa mga areas ng ating dagat baybayin at mga bulubundukin. So starting today hanggang bukas, sa mga areas ng Palawan, Romblon at Western Visayas, nakaranas tayo ng malalakas na hangin at masararami pa yung mga areas
na makakaranas ng gusty conditions. So starting Tuesday, sa areas naman ng Western Visayas, buong Mimaropa, buong Kabikulan at ang malaking bahagi ng Calabarzon. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, sa ngayon wala pa naman nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit kinasahan natin na starting tomorrow, itong si Bagyong Jenny ay magdudulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga dagat baybayin ng extreme northern Luzon at itong northern portion ng main ng Cagayan. So dahil dito, posible rin tayong mag-issue ng gale warning sa mga sunod na araw in anticipation naman sa mga matatas sa alon na dala ng bagyo. Kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari ay huwag tayong pumalaot dahil inasahan natin ang pagtaas ng mga alon sa mga susunod na araw na dala ng papalapit na Bagyong Jenny. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, makikita natin dito na eastern section ng Luzon sa mga areas ng Isabela, Aurora, pati na rin dito sa bahagi ng Quezon, buong Kabikulan at buong Mimaropa. Makaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dala ng habagat. So itong areas ng Southern Luzon, makakaranas tayo ng mga pag-ulan na dala ng habagat. Samantalang itong eastern section ng Luzon ay dulot naman itong trough o yung buntot ni Bagyong Jenny. Nalalabing bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila ay mas maaliwalas na panahon na ating inaasahan. Mostly cloudy tayo throughout the day. Asan pa rin natin yung mga tsansa ng pulupunong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. Kadalasan yan nangyayari sa hapon hanggang sa gabi. Agwat na temperatura sa lawag ngayong araw, posible maglaro na 25 to 33 degrees Celsius. 18 to 25 degrees naman dito sa Baguio City at 25 to 34 degrees Celsius sa Tagigaraw. Temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw ay mula 25 to 32 degrees Celsius. 22 to 30 degrees naman dito sa Tagaytay at 25 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City. At temperature forecast para sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay mula 25 to 32 degrees Celsius. At sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, buong Visayas makakaranas ng mataas na tsansa ng pag-ulan as well as itong western section ng Mindanao sa mga areas ng Zamboanga Peninsula at Barm. Kaya sa mga banggit na lugar, especially sa mga sunod na araw, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flash floods at landslides. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, itong eastern section ng Mindanao area ay mas maaliwalas sa panahon ang ating mararanasan. Maganda pa rin tayo sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Iloilo ngayong araw, posible maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius rin dito sa bahagi ng Cebu at Tacloban area. Temperature forecast para sa Cagayan de Oro ay mula 25 to 33 degrees Celsius. 26 to 33 degrees naman dito sa Davao at 25 to 33 degrees Celsius sa Zamboanga. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, so bukas malaking bagay para ng hilagat gitnang Luzon papatuloy ang maaliwalas na panahon at dahil sa papalapit na Bagyong Jenny sa masusod na araw, makikita natin dito na malaking bahagi ng Luzon at buong Visayas makakaranas ng mulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkinat. Pinagsamang epekto yan ng yung trough o buntot ni Jenny as well as yung southwest monsoon habagat na pinapairal ito. Samantala, malaking bahagi ng Mindanao, particular na sa Metro Davao area o eastern section ng Mindanao, magpapatuloy yung maaliwalas sa panahon, generally fair weather conditions for the next 3 days, maliban na lamang sa mga tsansa ng thunderstorms, usually sa hapon nga hanggang sa gabi. Temperature forecast para sa Metro Manila sa susunod na 3 araw ay mula 24 to 32 degrees Celsius. 17 to 25 degrees naman dito sa Baguio City at 24 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City. Temperature forecast para sa Metro Cebu for the next 3 days ay mula 25 to 33 degrees Celsius at 25 to 34 degrees naman dito sa Metro Davao area. At since unang araw ngayon na Oktubre, itong ating monthly climatology sa mga bagyo para sa buwan na ito. So for the month of October, 2 hanggang sa 3 bagyo ang posibleng mamuo or pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility.
At makikita natin dito sa diagram na ito yung mga tracks na pwedeng tahakin ng mga posibleng bagyo na mamuo para sa buwan na ito. So yung una at itong pangalawang trap, makikita natin dito, ito yung tinatawag natin na recurving trap o yung ito yung mga bagyo na pumapasok or namumuo ng ating, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bahagyang nalapit ito sa ating bansa at magre-recurve ito patungo sa northeastern portion ng ating PAR. And magpapatuloy itong lalabas papunta sa area ng Japan or Korea. At yung pangatlo, pang-apat at pang-limang trap, ito yung mga landfalling tracks or ito yung mga bagyo na posibleng tumama sa ating kalupaan. So yung pangatlong track, yung mga bagyo na posibleng mag-landfall sa area ng Northern at Central Luzon, babaybayin nito ang main ng Luzon at paglabas ng West Philippine Sea, magpapatuloy ang padala nito patungo sa Hong Kong or China area. Samantala yung pang-apat at pang-limang track na posibleng tahakin ng mga bagyo para sa buwan na ito, yung mga landfalling na bagyo sa area ng Central, Southern Luzon, pati na rin sa Visayas. Pagkatapos ng landfall ay babaybayin nito ang ating kalupaan, and paglabas ng West Philippine Sea ay magpapatuloy naman ito or magdadalaw naman ito palabas ng ating PAR patungo sa Vietnam area. At yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nabula.